Masaya ka ba sa hanap buhay mo? O lagi pa rin bang kulang ang kinikita para sa pamilya? Sa gitna ng umiinit na usapin tungkol sa korupsyon sa bansa, ipit pa rin sa gitna ang mga Pilipinong tuloy ang hirap sa buhay. Sa episode na ito, tinalakay ni Brother Eddie Villanueva ang kahalagahan ng marangal na trabaho. Hindi lamang bilang pinagkukunan ng sweldo, kundi bilang pundasyon ng dignidad at saysay ng tao. Tuklasin natin kung paanong ang panalangin at marangal na paggawa ang maghahatid ng asenso kahit gaano kahirap ang laban. Pakinggan ang salita ng Diyos para sa bayan. Ang trabaho ay hindi lang simpleng bagay na pinagkukunan ng kita. Sa halip, ang trabaho ay isang pundasyong sinasandigan ng dignidad ng bawat tao. Sa paggawa, nadidevelop hindi lang ang kakayahan kundi pati ang pagkatao. Sa bawat pagpapakita ng sipag at husay sa trabaho, nakikilala ng tao ang sarili niya bilang miyembro ng kanyang pamilya at lipunang na may silbi at halaga. Kapag may trabaho ka, ibig sabihin may contribution ka sa mundo mo. May saysay ang bawat araw mo, kaya naman ang dignidad ng tao ay nahuhubog sa paraan ng kanyang pagtatrabaho. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa pakiramdam na nakagagawa ka ng tama, nakatutulong ka sa pamilya, at nirerespeto ka dahil sa marangal na paraan ng paghahanap buhay mo. Ganyan kahalaga ang pantay na pagkakataon sa disenteng trabaho. Kaya naman talaga pong pinagpursigihan ng Citizens Battle Against Corruption o SIBAC Party List sa Kongreso at ni Senator Joel Villanueva sa Senado na maipasa ang trabaho para sa Bayan Law. Sa awa po ng Diyos ay napirma na ito ng Pangulo noong September 2023 at ganap nang naging batas. Sa ilalim ng trabaho para sa Bayan Law, itatatag ang isang National Employment Master Plan. Ibig sabihin, magkakaroon na ng direksyon ang pamahalaan sa kung ano-anong trabaho ba ang kulang, ano ang in-demand, at ano ang dapat pagtuunan ng pansin sa labor market. Kaya patuloy po nating ipanalangin ang matagumpay na pagpapatupad ng trabaho para sa Bayan Law. Dahil sa maayos na implementasyon ng batas na ito, siguradong tataas ang job generation sa bansa at walang Pilipinong mapapag-iwanan sa paghahanap ng disenteng trabaho. Dahil sa huli, ang tao ay hindi lang basta nagtatrabaho, siya ay tunay na nabubuhay. Nagiging buo bilang tao sa kanyang kontribusyon sa lipunan. Trabaho ang daan para maramdaman nating may silbi ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos at para matupad natin ang ating layunin sa mundong ito. Ito ang bilin ng Panginoon sa ating mga unang magulang na sila Adan at Eva sa Genesis chapter 1 verse 28. Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. At ang bili naman ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa Luke 19 verse 13, occupy till I come. Do business until I come back. Or be fruitful until I return. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos sa bawat tao na maging mabunga, na ang talino, kakayanan at husay na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos ay malinang at magamit sa tama. Kaya dapat magtrabaho ng marangal, huwag mangtapak ng kapwa at gawin ng maayos ang pinapagawa ng employer. Anumang disenteng trabahong pinagkukunan ng kabuhayan ay pagpapala mula sa Diyos. Kung meron ka nito, magpasalamat ka sa Diyos dahil sa pamamagitan nito ay natutustusan ang pangangailangan ng pamilya mo at napapalawig ang mga abilidad mo. At kung sakali namang hindi ka masaya sa trabaho mo o naghahanap ka ng promotion,
itaas mo ito sa Diyos. Isuko mo sa Kanya ang iyong buhay at hilingin mong mas mapabuti pa niya ang karerang kinalalagyan mo. Walang imposible sa Diyos. Kung mananalig ka, dadalhin ka niya at ang iyong pamilya sa landas ng pag-asenso. Hindi mo kailangan hintaying umangat ang ekonomiya ng bansa o ang tulong ng sinumang tao. Sa halip, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan para umahon ka sa kahirapan at pagpalain ang iyong hanapbuhay. Pakinggan natin ang sinasabi sa 1 Peter 5:6-7. Kaya nga, magpakumbaba kayo sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo ay Kanyang itaas sa takdang panahon. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sa panahon ng kawalan o kakulangan sa trabaho, hinihikayat tayo ng pangakong ito na magtiwala at maglagak ng ating mga alalahanin sa Panginoong Hesus. Ang Diyos ay may plano, nagmamahal at laging nagbibigay ng lakas. Hindi tayo nag-iisa sa laban ng buhay. Magpakatatag tayo sa panalangin. Magtiwala. Huwag mawala ng pag-asa. At tumanggap ng tulong mula sa Diyos na buhay na nagmamahal sa atin. God bless you all and God bless the Philippines. Naway na pagpala kayo ng salita ng Diyos para sa bayan. I-follow si Brother Eddie sa X at sa Facebook. Hanapin lang ang bro_Eddie sa X at Brother Eddie C. Villanueva sa Facebook. Ang salita ng Diyos para sa bayan ay produksyon ng Brother Eddie Ministries and Advocacies International o BIMA International. God bless you and God bless the Philippines.